Kabanata 661. Sa pagbanggit ng Black Blind Forest. Namutla si Ewan. Pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan. Sa wakas ay nagsimula na siya. Pagkukwento niya, kung sa bagay, naging mata ko si Ewan. Nang malaman na ang mga puno sa Black Blind Forest ay matangkad at makapal. Inakay niya ang kanyang mga tauhan sa pagputol ng mga puno sa kagubatan. Sa kabila ng narinig na ang Black Blind Forest ay isang lugar ng kakaibang mga pangyayari. Nagpasya si Ewan na pumunta. Ang panganib para sa kapakanan ng pera. Higit pa rito, mahigit 100 sila. Kaya nabawasan ang takot. Naging maayos ang kanilang unang araw ng pagputol ng kahoy. At medyo umunlad din sila. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang pagtotroso, si Ewan at ang iba pa ay nakakita ng ginseng. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, napagtanto nilang ito ay A. Decamillennium ginseng. At ang paghahanap ay nagpakilig kay Ewan. Alam ni Ewan na wala siyang karanasan sa pag-aani ng ginseng, natatakot siyang masira ang ginseng habang inaani ito, kaya iniwan niya ito ng ganoon. Gayunpaman, natatakot siya na mawala ang ginseng. Ang lugar nito, dahil narinig niya na ang matatandang ginseng ay madalas na gumagalaw sa lupa. Kaya naman, gumamit siya ng pula. Tali ito bago maghukay ng lagusan 12 metro ang layo mula sa ginseng upang maiwasan iyon. Nangyayari, gayunpaman, ang lugar kung saan sila ay tunneling ay naging isang mass grave, marami silang nahukay. Buto, bagamat pumasok ang takot sa kanilang mga puso. Hindi tumigil si Ewan. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na magpatuloy. Naghuhukay at nagpadala ng ilang lalaki upang sabihin sa mga sabin kung paano nila natagpuan ang isang decamillennium ginseng. Gayunpaman, bago nila natapos ang paghuhukay sa lagusan, ang buong kalangitan ay nagdilim. Parang nakatalukbong ang kumot sa kagubatan. At hindi nila makita ang kanilang mga daliri kapag iniunat nila ang kanilang mga daliri. Nag-alma sa harap ng kanilang mga sarili. Hindi na naalala ni Ewan ang nangyari pagkatapos. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan. Ito ay pagkatapos ni Jared. Naalis ang multo. After Ewan sent someone to convey the news to us. May mga dinala ako, ngunit sa oras na ako abot niya, nakahandusay na siya sa lupa. Walang malay. Wala kaming mahanap na iba sa kabila. Naghahanap ng mataas at mababa para sa kanila. Naroon pa rin ang ginseng. At hindi ako naglakas loob na hawakan ito. Sa halip, ako, inutusan ng mga tao na iuwi si Ewan. Dagdag ni Fraser, bahagyang tumango si Jared sa kanila. Mukhang tama iyon. No wonder naramdaman ko ang multo na panginginig pagdating ko. Sa bahay, nakahukay ka talaga ng libingan ng isang tao. Ginoo, Chance, ano ang susunod nating gagawin? Babalik ba ang multo? Nag-aalalang tanong ni Fraser. Dalhin mo ako sa decamillennium ginseng ngayon din. Titingnan ko ang libingan at tatanungin ang mga multo na huwag. Para alalayan ang pamilya Sabin. Sabi ni Jared. Nang marinig iyon, tuluyang tumango si Fraser. Lahat tama. Ihahatid na kita doon. Mr. Chance, sasama ako sa iyo. Boses ni Ewan. Gusto ni Fraser na kumbansihin si Ewan kung hindi. Dahil kagigising lang ni Ewan at nanghihina pa. Gayunpaman, bago niya maibuka ang kanyang bibig, sinabi ni Jared, hayaan mo siyang sumama. Kung tutuusin, siya naman, sino gumawa nito? Kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa kanila. Natahimik si Fraser. Ang grupo ng mga tao ay nagtungo sa Black Blind Forest sakay ng ilang sasakyan. Bagamat tanghali na, sa sandaling bumaba sila sa kanilang mga sasakyan at pumasok sa Black Blind Forest. Kinilig sila. Tumangala si Jared sa langit at pinagsalubong ang mga kilay. Ginoo, Chance, may mali ba? Bulong ni Ewan kay Jared. Umiling si Jared. Wala. Mangyaring pangunahan ang daan. Napansin niya na ang negatibong enerhiya ay nasa lahat ng dako. Hanggang sa puntong halos sakop na nito ang kalangitan. Ang lugar ay hindi mukhang libingan ng mga ninuno ng isang partikular na pamilya. Sa halip, tila marami ang namatay dito.
At hindi sila namatay sa natural na dahilan. Kaya naman matindi ang negatibong enerhiya sa kagubatan. Lumakad si Ewan sa tulong ni Ludovic habang pinangungunahan niya ang daan. Makalipas ang mahigit kalahating oras, sa wakas ay nakarating na rin sila sa lugar kung saan natagpuan ni Ewan ang Decamillennium Ginseng. Pagdating, tulala si Jared. Maging ang iba na nandoon sa unang pagkakataon ay lumawak ang kanilang mga mata habang nababalot sila ng gulat. Nagkalat ang mga buto ng tao sa buong lugar. Sa gitna mismo ng mga buto ay may umuugong na ginseng na may pulang tali sa gitna. Sa sandaling ito, pinagmasdan ito ni Jared. Agad niyang napagtanto na ito ay isang Decamillennium Ginseng. Di bakit ang daming buto dito? Gulat na tanong ni Zaire. Hindi nila pinansin ang Decamillennium Ginseng. Dahil ang mga buto ay nakakuha ng kanilang pansin. Kung tama ang aking mga hula, ito ay dapat na isang larangan ng digmaan o isang lugar ng pagpapatupad sa nakaraan. Itinuro ni Jared. Oo. Naalala ko may gyera dito. Naririnig ng mga tao ang putok ng baril na nagmumula sa gubat na ito. Zaire, sabi, tikong gayon. Ito ba ang mga buto ng mga taong namatay sa digmaan? Tanong ni Fraser kay Jared sa malambing na boses. Hindi kinakailangan. Umiling si Jared. Kung gusto nating malaman kung paano sila namatay, kailangan nating tanungin sila. Pinahihit niya ang kanyang daliri. At isang bola ng apoy ang bumaril mula sa kanyang kamay, na parang mga paputok sa hangin. Kasabay ng apoy, ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw sa hangin. At hindi nagtagal, nagdilim ang kalangitan habang tinatakpan ng mga itim na ambon. Ang araw, ang mga itim na ambon ay parang mabangis na multo na sumisigaw at umiiyak. Isa sa mga itim na ambon ay dumapo sa lupa at naging anyo ng tao. Ito ay ang multo na nakatakas mula sa sabin. Paninirahan kanina. Ano ito? Sigaw ni Ewan. Tulad ng nakita ng iba noon. Wala silang gaanong reaksyon gaya niya. Gayunpaman, naging sila. Nanginginig ang kanilang mga bote nang makita ang mga multo sa hangin. Hindi ko akalain na susundan mo ako hanggang dito. May balak ka bang lipulin ako? Ang multo, tumili. Kalmadong tanong ni Jared. Sino ka? Bakit gusto mong makasakit ng iba kahit sa kamatayan? Namula ang mga mata ng multo habang inilalabas ang mga pangil. Nang mapagtanto ni Jared na hindi siya sasagutin ng multo, isang bola ng apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Halos agad-agad. Pumayag ito. Wala kaming nasaktan. Ito ay dahil hinukay ng mga taong ito ang ating mga buto at ginulo ang ating kapayapaan. Pera. Pagtatapat ng aswang sabay turo kay Ewan. Kung gayon bakit hindi ka pumasok sa cycle ng reincarnation ngunit gumala sa kakahuyan? Tanong ni Jared. Natahimik ang multo. Ilang sandali pa. Binawi nito ang mga pangil at gumuhit. Wala tayong lugar. Walang hanggang kapahingahan. Ni hindi kami inilibing ng maayos. Hindi tayo maaaring pumasok sa cycle ng reincarnation. So, sino ka? Paano ka namatay? Patuloy na tanong ni Jared. Dahan-dahang itinaas ng multo ang ulo para tumangala sa langit. Kami ay mga sundalo. Ang mga nakaburol dito ay akin. Mga kasama, itinayo tayo ng ating mga kaaway at pinatay tayo rito. Pinatay ni Jared ang apoy sa kanyang palad. As it turned out, tama ang hula niya. Namatay sila hindi likas na kamatayan. At iyon ang dahilan kung bakit matindi ang negatibong enerhiya sa kagubatan. Nakulong kami sa kagubatan dahil walang dumating para bigyan kami ng maayos na libing. Hindi natin ito maiiwan. Lugar. Buti na lang at may ginseng dito kaya ginagamit natin ang ating mga katawan sa pagpapataba nito. Ako ay umaasa na bumuo ng isang figure ng tao sa pamamagitan ng pagsipsip ng esensya ng ginseng para mailabas ko ang mga kasama ko sa gubat na ito. Ngunit hinukay ng mga taong ito ang aming mga buto para makuha ang ginseng. Galit na pinandilatan ng aswang si Ewan. Naririnig ng lahat ang boses ng multo. Kapag napagtanto nila na ang mga buto ay pag-aari ng mga sundalo. Igalang, namumulaklak sa kanilang mga dibdib. Habang iniisip nila kung paano nagkalat ang mga buto ng mga sundalo kung saan-saan.
Biglang napalingon ang mga Sabine kay Ewan at nakasimangot. Maging si Ludovic ay galit na nakatingin sa kanyang ama. Dahil tinitigan ng karamihan. Namula si Ewan habang nakayuko sa kahihiyan. Namatay kayo dahil sinubukan ninyong protektahan ang bansa. Gayunpaman, hindi mo sila dapat patayin dahil lang. Hinukay nila ang iyong mga bangkay. Ang daming buhay na pinag-uusapan dito. Jared uttered. Hindi patay ang mga iyon. Nakulong lang sila sa loob ng kagubatan. Humigit kumulang 500 metro sa kanluran. Itinuro ng multo ang kanluran. Matapos marinig na buhay pa ang mga taong iyon. Agad na tumungo si Ludovic sa kanluran upang hanapin sila. Sure enough, ibinalik niya ang 12 lalaki. Gayunpaman, ang lahat ng mga taong iyon ay mukhang magulo. Nakulong ng ilang araw. Nang makita iyon, labis na pinagsisihan ni Ewan ang kanyang ginawa. Hindi dapat ako masyadong nahuhumaling sa kayamanan. Ako, halos patayin ang mga taong ito. Napagtanto ni Jared na ang multo ay hindi nanakit ng sino man at dati ay isang mandirigma sa kanyang buhay. Kaya, agad na nawala ang galit ni Jared. Ang Decamillennium Ginseng na ito ay hindi magagawang gawin kayong tao. Simula nung nagkaroon ka, nag-alay ng inyong buhay para sa bayan. Dapat tayong magtayo ng mga lapida upang maging mapayapa ang inyong mga kaluluwa. Pagkasabi nun, sumulyap si Jared kay Ewan. Ginoo, Sabine, lahat ng ito ay nangyari dahil sa iyong kasakiman. Ikaw ba, willing to donate some money to build a cemetery for these fallen warriors? Dapat din nating sunugin ang ilan. Sakripisyo para sa kanila. Oo naman, handa akong gawin ito. Panay ang tango ni Ewan habang nakaluhod. Handa akong magbigay ng pera at magtayo ng isang sementeryo sa paanan ng bundok. Dapat nating hayaang alalahanin ng ating mga susunod na henerasyon ang mga mandirigmang ito. Magpakailanman. Ipinikit ni Ewan ang kanyang mga mata. Parang nagsisi talaga siya. Lumuhad din yung sa pamilya Sabine. Sunod-sunod. Talagang napakalaking kasalanan ang ginawa ng kanilang pamilya. Namula si Ludovic sa kahihiyan bilang isang binata. At ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa lupa. Ginoo, pagkakataon. Gagawin ko. Agad na iutos na kunin ang mga labi ng mga sundalong ito. At gagawa ako ng isang sementeryo para sa kanila. Sa loob ng kalahating buwan. Nakalimutan na sila ng mundo sa loob ng ilang dekada. At hindi ito dapat magpatuloy. Ako, handa akong panatilihin ang kanilang mga libingan para sa kanila sa loob ng 3 taon upang mabayaran ang mga kasalanan ng aking ama. Bahagyang tumango si Jared nang makita ang ugali ng pamilya Sabine. Inilipat niya ang tingin niya sa multo. Ngayong handa na silang magtayo ng sementeryo para sa inyo. Maaalala ng mundo ang lahat ng inyo. Mga nagawa. Hayaang mapayapa ang inyong mga kaluluwa at huwag nang gumala-gala. Tumulo ang luha sa pisngi ng multo nang madamay siya sa kilos ng pamilya Sabine. Inihayag niya, malakas, mga kapatid. Narinig ba ninyo iyon? Hindi tayo malilimutan. Ngayon ay maaari na tayong umalis ng payapa. Tila may mga alon ng mga tugon na umaalingaw-ngaw sa hangin pagkatapos sumigaw ang multo. Sa susunod na segundo, nagsimulang kumupas ang itim na ambon. Pumasok ang sikat ng araw at tumama sa katawan ng multo. Nagsimulang maglaho ang katawan nito hanggang sa tuluyang maglaho. Sa pamamagitan nito, ang buong kagubatan ay nagpatuloy sa kapayapaan nito. Kung hindi dahil sa mga bangkay sa buong lupa at sa Decamillennium Ginseng. Gagawin ng lahat, baka isipin na panaginip lang ang lahat. Ginoo, pagkakataon, maraming salamat sa pagliligtas sa aming buhay. Mapagpakumbaba na yumuko si Ewan kay Jared. Lahat ng iba pang miyembro ng pamilya ay yumuko rin kay Jared. Kahit bata pa si Jared. Meron na sila. Nasaksihan ng kanilang sariling mga mata ang kanyang kakayahan. Ginoo, Sabine, kailangan mong bumawi sa ginawa mo. Please keep your promise, sabi ni Jared. Ewan, namula na naman ang mukha ni Ewan. Siyempre, hindi ako atres sa aking mga salita. Aayusin ko ang mga tauhan ko. Magsimula ka agad at kolektahin ang lahat ng mga labi na ito. Ginoo, Sabine, dahil naresolba na ang usapin.
Pag-usapan natin ang presyo ng Decamillennium Ginseng. Pagkatapos, lahat, ikaw ang nakahanap nito. Noon lang nahawakan ni Jared ang totoong pakay niya sa pagpunta rito. Agad namang ikinaway ni Ewan ang kanyang kamay nang marinig iyon. Ginoo, Chance, kunin mo kung kailangan mo. Ako ay naging nahuhumaling sa kayamanan sa buong buhay ko. Ngayon sa wakas naiintindihan ko na ang pera ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Sa buhay, ang kayamanan ng pamilya Sabin ay hindi bababa kahit na matapos ang ilang henerasyon. Sa hinaharap, ako ay patuloy na magpopondo sa pagpapatayo ng mga sementeryo sa buong bansa. Hahanapin ko rin ang mga pamilya ng ang mga mandirigmang iyon at tulungan sila. Ang insidente ay isang napakalaking dagok kay Ewan. Tila nagsisi talaga siya sa kanyang masasamang gawa. Kung ganoon, tatanggapin ko. Hindi man lang nagpapigil si Jared. Pagkatapos ng lahat, ang Decamillennium Ginseng ay mahalaga sa kanya. Ginoo, Chance, ipapadala ko agad dito ang mga tauhan ko. Ang isang Decamillennium Ginseng na tulad nito ay aabutin ng mga araw. Para maghukay, at kailangan nating maging mas maingat sa paghuhukay. I will monitor the process personally. Zaire, sabi kay Jared. Ikinaway ni Jared ang kanyang kamay dahil wala na siyang ilang araw para maghintay. Ayos lang, mangyaring bumalik. Ako ay mananatili dito. Pupunta si Tommy para sunduin ako bukas ng umaga. Hindi naintindihan ng karamihan kung ano ang ginagawa ni Jared. Ngunit walang nang ahas na pabulaanan siya. Kasama niyan, lahat umalis sila sa Black Blind Forest. Pagkaalis ng lahat, tinitigan ni Jared ang Decamillennium Ginseng. Puso niya, napuno ng excitement. Agad siyang umupo at pinaandar ang focus technique niya. Ang mga alon ng espiritual na enerhiya ay sumugod kay Jared. Ang Decamillennium Ginseng ay tila may naramdaman. Habang patuloy na nanginginig ang mga sanga at dahon nito, tila nahihirapan itong takasan ang kapalaran ng pagkalamon ni Jared. Ginugol ni Jared ang buong gabi sa wakas sa pagkonsumo ng espiritual na enerhiya ng Decamillennium Ginseng. Pagkatapos, direkta siyang sumulong sa third tier ng Transcendence Phase. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, siya, nakaramdam ng matinding kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Nagawa lamang niyang isulong ang dalawang tier na may isang Decamillennium Ginseng. Hindi alam ni Jared kung paano. Mahirap para sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Gayunpaman, hindi siya madaling sumuko dahil siya ang pumili. Ang landas na ito, kung tutuusin, hindi pa niya nalaman ang kanyang pinanggalingan. Nakatitig sa mga bangkay na iyon sa lupa. Yumuko si Jared sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ginamit nila ang kanilang dugo upang matulungan ang lumalaki ang Decamillennium Ginseng. Lumabas si Jared sa Black Blind Forest at nakita niya si Tommy na naghihintay na sa kanya sa paanan ng bundok. Samantala, nagdala si Ewan ng isang dosenang lalaki para kunin ang mga labi. Hindi kalayuan doon, ay mga tunog ng makina na umuungal. Inayos agad ni Ewan ang kanyang mga tauhan para simulan ang pagtatayo ng sementeryo noong nakaraang araw. Hindi nagtagal si Jared. Hiniling niya kay Tommy na ipadala siya sa tirahan ng Sabin. Binalak niyang sabihin, paalam sa kanila at bumalik sa Horrington nang walang pagkaantala. Kung tutuusin, ito ang magiging laban niya kay Xander. Bukas, hindi siya maaaring malate para doon. Dagdag pa, nagkaroon siya ng malaking kumpiyansa pagkatapos sumulong. Nang makarating siya sa tirahan ng Sabin, naghihintay na sa kanya ang pamilya Sabin. Gayunpaman, kapag siya, sabi niya na malapit na siyang umalis, agad na umiling si Ewan. Mister, pagkakataon, hindi madali para sa iyo na pumunta dito. Hindi pa namin kayo pinagsilbihan ng maayos. Bakit hindi ka manatili ng 2 araw pa? Mangyaring bigyan kami ng pagkakataon upang ipahayag ang aming pasasalamat. Ginoo, Sabin, may urgent ako bukas, kaya hindi ako makastay. Magalang na tugon ni Jared. Bahagyang nadismaya si Ewan nang makitang nagpumilit si Jared. Dahil may urgent ka, ayoko, pilitin ka, gayunpaman. Kung mayroong anumang kailangan mo mula sa pamilya Sabin,
mangyaring sabihin sa akin. Susubukan namin ang aming pinakamahusay na tumulong. Ewan sounded utterly sincere. Sa katunayan, ito ay dahil kay Jared na ang pamilya Sabin ay maaaring makatakas mula sa isang kalamidad. Sige, tumango si Jared. Nag-ayos ng sasakyan si Ewan para ipadala si Jared at ang iba pa sa airport. Si Zaire ay mayroon pa ring mga gawain sa rider. Tirahan. Kaya hindi siya bumalik kasama si Jared. Dumating sila sa Horrington bandang tanghali. Sa sandaling iyon, dinagsa ang mansyon ni Jared sa Dragon Bay. Kasama ang mga tao, mahigit 100 ng kanyang mga nasasakupan ang nakapalibot sa mansyon. Tommy at Phoenix ay wala sa paligid, habang sina Walter, William, at ang iba pa ay kasama ng karamihan. Agad namang lumapit kay Jared ang mga iyon nang makita siya. Nagpakita ng nalilitong tingin si Jared. Ano ang nangyayari? Ginoo, pagkakataon. Andito na si Xander. Nasa bahay siya. Kinakabahang wika ni Walter. Nagdilim ang ekspresyon ni Jared nang marinig niyang dumating si Xander sa kanyang bahay. Hinawakan ni Josephine ang braso niya nang papasok na si Jared sa mansyon. Jared, please wag ka nang pumasok. Ay, natatakot ako. Natakot si Josephine na baka makipag-away si Jared kay Xander. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi mo kailangang matakot. Tinapik ni Jared ang likod ng kamay ni Josephine. With that, sinundan ng mga tao si Jared at pumasok sa mansyon ng Engrandi. Ang isang mabangis na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humihigop ng tiyan nang hindi nagmamadali sa sopa sa sala. Siya ay nakasuot ng kulay abong tanika. At katamtaman ang kanyang taas. Ang lalaking iyon ay si Xander. May dalawang subordinate na nakatayo sa likod ni Xander. Napasulyap si Jared at napansin nilang dalawa sila. Hindi bababa sa 5th level Grandmasters. Nandito ako para makita si Jared. Kung wala si Jared, dapat umalis na ang lahat at huwag akong istorbohin. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, hindi man lang lumingon si Xander. Ito ang aking bahay. Ikaw dapat ang aalis. Bahagyang kumunat ang noo ni Jared. Nang marinig iyon, inilapag ni Xander ang kanyang tasa sa mesa at dahan-daang tumalikod. Inilipat niya ang tingin niya patungo sa pinto at natigilan sandali nang makita si Jared. So ikaw si Jared? Tanong ni Xander. Oo. Ako ang pumatay sa anak mo at sa pamangkin mo. At saka, nasaktan ko ang kapatid mo. Hindi nasiyahan si Jared nang makita ang mayabang na tingin ni Xander. Sinadya niyang i-provoke ang huli. Gaya ng inaasahan. Labis na nagalit si Xander sa narinig. Tumayo siya mula sa couch bilang kanyang aura. Binasag ang tasa sa harapan niya. Napuno agad ang buong sala ng nakamamatay na aura ni Xander. Ang mga tao ay huminga sa takot. Nararamdaman ang matinding puot niya. Bahagyang niyugyug ni Jared ang kanyang katawan at naglabas ng isang alon ng espiritual na enerhiya. Natinakpan ang mga tao sa likod niya. At hinaharangan ang aura ni Xander. Napakunot ang noo ni Xander nang makita iyon. Hindi alintana. Binawi niya ang kanyang aura pagkatapos noon. Ginoo, Cooper, since nagpadala ka na ng challenge at bukas na ang laban sa arena. Bakit mo pa? Halika dito. Panuntunan ng martial arts world na huwag saktan ang pamilya ng iyong kalaban. Matagal nang kilala ni Walter si Xander. Noon, formal na hinarap ni Xander si Walter at, nang may paggalang. Pagkatapos ng lahat, gumanap ng mahalagang papel si Walter sa pagbuo ng impluensya ng mga Cooper sa Jadeboro. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xander ang sinabi ni Walter. Mukhang hindi niya iginagalang si Walter sa kasalukuyan. At siya, nagbigay lamang ng malamig na tingin sa huli. Isang hakbang pasulong ang isa sa mga kampa ni Xander. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka kwalipikado. Payuhan si Mr. Cooper. Namula ang mukha ni Walter sa galit nang marinig ang sinabi ng nasasakupan. Noon, pati ulo ng pamilya Cooper, si Xander, ay hindi maglalakas loob na makipag-usap sa kanya ng walang galang. Tila may mga bagay, nagbago sa paglipas ng panahon. Kahit naasar si Walter, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Matapos gumuho ang Granges,
Siya, hindi na makalaban sa mga Cooper. How dare you? Kung hindi dahil sa tulong ni Lolo. Wala ang mga Cooper sa kinalalagyan nila ngayon. Hindi matiis ni Lisbeth na makitang hindi iginagalang si Walter. Galit na galit, sinuntok niya ang nasasakupan. Ang kakayahan ni Lisbeth ay isang baguhan lamang sa harap ng subordinate na isang Grandmaster. Siya, nagpakita ng masamang tingin kay Lisbeth. Hindi siya makapaniwalang naglakas loob ang huli na kumilos sa kanya. Ms. Grange. Mangyaring panoorin at iwasan ito. Turuan ko ng leksyon ang guard dog ng pamilya Cooper. Pinigilan ni Tommy si Lisbeth bago siya sumuntok sa nasasakupan. Nang makita ng subordinate ang pag-atake ni Tommy, naging mabagsik ang ekspresyon nito. Pagkatapos ng lahat, si Tommy ay isang Grandmaster. Salamat sa mga boosting pills ni Jared. Si Tommy ay bumuti ng husto. Gayunpaman, bilang isang Grandmaster, namutla pa rin si Tommy kumpara sa mga nasasakupan ni Xander. Bang! Pagkatapos ng malakas na banggaan, napaatras ng ilang hakbang si Tommy. Kung hindi suportahan ni Phoenix ang kanyang katawan. Oras, siya ay nahulog sa lupa. Yan ba ang subordinate mo? Napakahina niya. Mayabang na tumikim si Xander nang makita iyon. Walang sinabi si Jared bagkus ay sinulyapan lang si Phoenix. Tumango si Phoenix at mabilis na umaban. Sa panahong ito, ang Phoenix ay bumuti ng husto sa tulong ng tableta ni Jared. Siya ay halos umabot sa antas ng Senior Grandmaster. Nang makitang ito ay isang babae, agad na binitawan ng nasasakupan ang kanyang bantay. May pahiwatig pa nga. Amusement sa kanyang titig. Hindi nagtagal. Pinagsisihan niya agad iyon. Matapos maramdaman ang matinding aura ni Phoenix. Itinaas niya ang kanyang mga braso para subukan. Harangan ang kanyang pag-atake. Boom! Matapos ang isang mahinang kalabog. Ang nasasakupan ay lumipad paatras at bumagsak sa lupa. Yan ba ang subordinate mo? Ni hindi niya kayang talunin ang isang babae. Malamig na ngumisi si Jared. How dare you hurt my subordinate? Patay ka! Nagdilim ang ekspresyon ni Xander habang nakadirekta ang palad niya kay Phoenix. Kahit iilan lang siya, metro ang layo. Naramdaman ni Phoenix ang isang napakalaking puwersa na paparating sa kanya. Nagulat si Phoenix nang agad itong umatras. Gayunpaman, huli na, tinamaan siya ng lakas, at niluwa ang isang bibig ng dugo. Sinaman niya ng tingin si Xander. Kahit na may napakalaking agwat sa mga kakayahan sa pagitan nila, ang kanyang tingin ay nagkaroon. Walang bakas ng takot. Paano ka pa nakakatayo pagkatapos kong matamaan? Nagulat naman si Xander dahil doon. Puno ng matinding galit ang kanyang mga mata. Muli niyang itinaas ang palad. Isang bola ng liwanag ang namuo sa kanyang palad. May kumikidlat sa bola. Bahagyang natarante si Phoenix nang makita iyon. Ngunit naninindigan pa rin siya. Nang sasalakayin na sana ni Xander. Tumapak si Jared sa lupa. At agad na nabuo ang isang bitek. Sahig. Mabilis na gumalaw ang kaluskos patungo kay Xander. Mabilis na tumugon si Xander sa pamamagitan ng pagdiin ng palad sa lupa. Agad na tumama ang bola ng liwanag niya sa crack. Isang malaking hukay na may haba na halos 1 metro ang nabuo sa gitna ng sala pagkatapos ng malakas na kalambog. Umalangaw-ngaw ang tunog. Ang usok at alikabok ay tumaas kung saan-saan habang ang mga shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon. Nagmamadaling ginamit ni Jared ang kanya mga palad upang bumuo ng isang pader ng enerhiya upang harangan ang mga shockwave. Ayaw niyang sumakit ang shockwaves. William at Josephine. Kung tutuusin, lahat sila ay ordinaryong tao. Hindi nila ito kakayanin. Ang dalawang subordinate ni Xander ay diretsyong natangay ng shockwaves. Bumagsak sila sa lupa at bumulwak ang isang bibig ng dugo. Kahit na sila ay mga Grandmaster, hindi nila kayang tumayo laban sa mga shockwave na nilikha ni Jared. At si Xander, makapangyarihan ka talaga. Gulat na tinitigan ni Xander si Jared. Hindi ka rin masama. Malamig na ngumisi si Jared. Sa kabila nito, kailangan mong magbayad para sa pagsira sa aking bahay. Saglit na natigilan si Xander matapos marinig ang paghingi ni Jared ng kabayaran. Isang maingay ang pinakawalan niya. Tumawa. Anak,
Bayaran kita sa arena bukas kung kaya mo. Let's go. Sabi ni Xander sa mga subordinate niya. Napatayo ang dalawang subordinate habang inaalalayan ang isa't isa at sinundan ng malapitan si Xander. Hindi napigilan ng mga tao sa pintuan na umalis. Walang sino man ang manggahas na magkaroon ng utang sa akin. Nang madaanan ni Xander at ng kanyang mga compound si Jared ay biglang kumilos ang huli. Gayunpaman, hindi niya ito itinuro kay Xander kundi sa kanyang mga compound. Bang! Flash! Ang dalawang nasasakupan ay walang oras upang tumugon sa kanyang pag-atake dahil ang kanilang mga ulo ay pumutok. Dahil ayaw mo akong gantihan. Kitilin ko na lang ang buhay nila. Ang dalawang nasasakupan ay bumagsak sa lupa. Patay! Ikaw! Nainis si Xander nang makita iyon. Napatingin si Jared kay Tommy. Paalisan ang lahat dito. Hindi na tayo maghihintay hanggang bukas. Gagawin natin. Ayusin mo ngayon. Alam ni Jared na hindi niya mapoprotektahan ang iba kung makikipag-away siya kay Xander. Maging ang mga shockwave ng kanilang mga pag-atake ay maaaring magdulot ng maraming pinsala sa karamihan. Alam din ni Tommy na hindi sila makakatulong sa labanan dahil ito ay ganap na wala. Kanilang liga. Nang makita si Jared na handa nang makipaglaban sa kanyang lahat, biglang pinigilan ni Xander ang kanyang galit at pumiglas. Tumingin kay Jared. Sisirain ko ang reputasyon mo bukas. Kukunin ko ang iyong buhay sa harap ng lahat ng tao sa mundo ng martial arts. Biglang umalis si Xander pagkasabi nun. Ayaw lumaban ni Xander sa araw na iyon dahil gusto niyang masaksihan ng buong mundo ang kanyang tagumpay bukas. Siya. Gustong ipaghiganti ang kanyang anak sa harap ng publiko. Kahit nakaalis na si Xander, hindi maiwasan ng mga tao na mag-alala sa laban bukas pagkatapos. Saksi sa kapangyarihan ni Xander. Halos mapasok ka si Josephine nang makita ang dalawang bangkay na naghuhumindig sa lupa. Isa lang siyang ordinaryong mamamayan. Kaya bihira niyang masaksihan ang mga ganitong karumal-dumal na eksena. Agad na tinakpan ni Jared ang kanyang mga mata at niyakap siya sa yakap nito. Huwag ka nang maghanap, dapat pumunta ka. Bahay. Napatingin si Jared kay Tommy. Agad namang inutusan ni Tommy ang kanyang mga tauhan na buhatin ang mga bangkay at linisin. Papang eksena ng walang pagkaantala. Napailing si Josephine sa loob ng yakap ni Jared. Ayos lang. Hindi ako natatakot. Gusto kong maging marshal. Artista sa hinaharap, kaya, papatay din ako ng mga tao. Paano kita tutulungan kung natatakot ako ngayon? Naantig si Jared sa sinabi ni Josephine. Gayunpaman, naisip niyang hindi pa ito ang tamang oras para gawin iyon ni Josephine. Linangin. Isa pa, hindi niya kayang gawin iyon. Kailangan niya munang makilala si Rayleigh. Umuwi ka na, hindi ako makakapag-focus sa cultivation ko kung nandito ka. Gusto mo bang matalo ako bukas? Ngumiti ng mahina si Jared. Agad na kumawala si Josephine sa pagkakayakap ni Jared at tinakpan ng kamay nito ang bibig nito. Huwag mong sabihin. Ganyang bagay. Hindi ka magpapatalo. Josephine. Huwag na nating istorbohin si Jared. Ang mas maraming oras na kailangan niyang linangin. Mas mataas ang kanyang pagkakataon. Panalo. Umuwi na tayo. At sasanayin kita, sabi ni Lisbeth kay Josephine. Tumango si Josephine at umalis pagkatapos ng huling sulyap kay Jared. Pagkaalis ng mga tao, tinitigan ni Jared ang magulong sala at mabigat na naglakad papasok sa kanyang kwarto. Puso. Dahil siya ay nasa transcendence phase, kaya niyang mabuhay ng walang pagkain at tubig sa loob ng isang buwan. Umupo siya, kanyang higaan at nagplanong pumunta mismo sa kanyang paglilinang. Gayunpaman, hindi siya makapag-focus bilang espiritual na enerhiya. Manipis ang paligid niya. Sa huli, nahiga siya sa kama at inilabas ang tansong baluti. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanya. Pagkakakilanlan, marami pa ring mga bagay na hindi niya maintindihan. Gayunpaman, tumanggi si Rayleigh na sabihin sa kanya. Hindi na hinintay ni Jared ang pagdating ng ika-15 ng Hulyo. Sa kanya lang malalaman ang kanyang pinanggalingan. Habang idlip na sana siya ay bigla niyang naramdaman ang dalawang figure sa kanyang harapan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Habang umaagos ang malamig na pawis mula sa kanyang noo.
Karaniwan, makakakita siya ng anumang paggalaw sa loob ng A. Daang metrong radius. Walang may tatago sa kanya. Gayunpaman, napansin lamang niya ang dalawang figure pagkatapos nilang makuha. Sobrang lapit sa kanya. Kung nandito sila para patayin ako. Nasa malaking panganib ako. Nakaramdam ng panginginig. Bumangon si Jared mula sa kanyang kama at tinitigan sila. Makalipas ang isang segundo, napabuntong hininga siya. Kaluwagan. Sila pala si Rayleigh at Melanie. Ang laki ng katawan mo. Napangiti si Melanie habang nakatitig kay Jared na naka-underpants lang. Pulang-pula. Agad niyang sinuot ang kanyang damit. Naguguluhang tinitigan niya sina Rayleigh at Melanie. Tumingin. Nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa sa kanyang bahay. Hindi masama. Ilang araw na lang. Pero nag-improve ka na naman. Mukhang nasagasaan mo ang isang pagkakataon. Tumango si Rayleigh na may kasiyahan habang pinag-aaralan si Jared. Wala siyang kaalam-alam na nakakonsumo si Jared ng A. Decamillennium ginseng. Mr. Deragon. Bakit kayo pumunta sa Horrington? Hindi maiikot ni Jared ang ulo niya rito. Bakit pa? Nag-aalala si Mr. Deragon sa iyong kaligtasan. Gayunpaman, sinong mag-aakala na gagawin mo? Sumulong ng husto sa napakaikling panahon. Bakas ang inggit sa titig ni Melanie. Nagpasalamat si Jared matapos malaman na galing sila sa Jadeboro dahil sila nga nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Salamat, Mr. Deragon. May tiwala ako sa laban bukas. Kahit papaano ay natuwa si Rayleigh nang makita ang pagtitiwala ni Jared. Gayunpaman, nagbago ang kanyang ekspresyon. Seryoso pagkatapos, kahit na nasa third tier ka na ngayon ng Transcendence Phase. Ikaw, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng martial arts grandmaster. Naabot iyon ni Xander. Antas sa pamamagitan ng puwersa sa pamamagitan ng nag-iisang pagsasanay. Siya ang tunay na pakikitungo. Salamat sa payo mo, Mr. Deragon. Itatago ko iyon sa isip ko. Tumango si Jared. Mabuti kung ganoon. Huwag kalimutang isuot ang bronze breastplate bukas. Gayun din, naruroon kami upang panoorin ang iyong labanan. Kaya huwag ma-stress. Ang isang martial arts grandmaster ay maaaring isang mahirap na kalaban sa iyo. Ngunit ako, kayang durugin siya ng isang daliri. Gayunpaman, hindi kita matutulungan sa lahat ng oras. Kakailanganin mong tiisin ang karamihan. Pinapasan mo ang sarili mo. Naiintindihan mo. Si Rayleigh ay parang isang elder kay Jared. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kumpiyansa sa huli. Halata naman ang ibig sabihin ni Rayleigh. Kung natalo ni Xander si Jared, hindi ito pip-aikit si Rayleigh. Ano man, sisiguraduhin niya ang kaligtasan ni Jared. Kaya naman, hindi na kailangang matakot si Jared. Kung wala ang banta ng kamatayan, magiging mas matapang si Jared na harapin ang labanan bukas. Sige, nakuha ko na. Madiin na tumango si Jared. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap ay tumalikod na si Rayleigh para umalis. Maya-maya, biglang tumawag si Jared. Kanya, Ginoo, Deragon, may isang bagay akong gustong itanong sa iyo. Di ba nasabi ko na? Malalaman mo ito pagkatapos ng ika-15 Hulyo. Hindi kita masagot kahit tanungin mo ako. Ngayon, naisip ni Rayleigh na gustong magtanong muli ni Jared tungkol sa kanyang pinanggalingan. Ginoo, Deragon, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako nagtatanong tungkol dyan. Gusto kong itanong kung payag ka. Tanggapin mo ang aking kasintahan bilang iyong alagad. Siya ay isang ordinaryong mamamayan. Ngunit sana ay makapasok din siya sa espiritual paglilinang ng enerhiya. With that, makakasama tayo ng matagal. Gusto ni Jared na linangin din ni Josephine. Kung tumaas ang antas ni Josephine, tataas ang kanyang mga taon ng buhay. Masyadong. Kung hindi, maaaring kailanganin ni Jared na panoorin siyang mamatay pagkatapos niyang tumanda. At kailangan niyang hintayin ang kanyang kamatayan. Mag-isa, sa palagay mo ba ay madaling makapasok ang sino man sa espiritual na paglilinang ng enerhiya? Nakita ko na ang girlfriend mo. Siya ay hindi man lang martial artist. Gusto mo ba siyang linangin? Imposible yan.
Isang mapanuksong tawa ang pinakawala ni Melanie. Hindi rin ako martial artist. At isa lang akong ordinaryong mamamayan. Pero nakuha pa rin ako ni Draco. Sa espiritual na paglilinang ng enerhiya. Pabulaanan ni Jared. Si Jared ay dating ordinaryong mamamayan. Kung tutuusin, hindi man lang siya martial artist noong siya ay nakulong. Gayunpaman, sa kabila nito, nakapasok siya sa espiritual na paglilinang ng enerhiya pagkatapos na gumugol ng 3 taon. Draco, hindi mo siya maikukumpara sa iyo. Ikaw ay kalahati. Magsasalita pa sana si Melanie. Ngunit sinaman siya ng tingin ni Rayleigh. Agad na napalunok si Melanie. Ibalik ang kanyang mga salita. Sumulyap si Jared kay Melanie. At alam niyang may alam ito na hindi niya alam. Gayunpaman, hindi siya nang ahas, magsalita tungkol dito sa harap ni Rayleigh. Jared, hindi imposibleng pumasok ang girlfriend mo sa spiritual energy cultivation. Pero hindi ko siya matatanggap. Bilang aking alagad, ayokong masira ang kinabukasan niya. Mangyaring huwag isipin na ako ay makapangyarihan sa lahat. Kapag mas marami kang alam tungkol sa makalangit na kaharian, malalaman mong may mga magsasaka na higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Gayunpaman, maaari akong magbigay sa iyo ng ilang detoxification pill. Hayaang kainin ng iyong kasintahan ang mga ito upang linisin ang kanyang katawan. Pagkatapos, maaari mo siyang turuan ng isang hanay ng mga pamamaraan ng paglilinang. Depende sa effort niya kung kaya niya. Gawin mo o hindi, sabi ni Rayleigh. Salamat, Mr. Daragon. Tuwang-tuwa si Jared. Ngunit hindi ako nagdala ng anumang detoxification pill sa pagkakataong ito. May herbs ka ba dito? Kailangan ko lang ng ordinaryong mga halamang gamot. Gagawa ako para sa iyo. Madali itong gawin kumpara sa isang tabletang pampalamig ng katawan. Sabi ni Rayleigh, anong mga halamang gamot ang kailangan mo? Hihilingin ko sa aking mga tauhan na ipadala sila kaagad dito. Kahit na gabi na, maaaring ayusin ni Jared na ipadala kaagad dito ang mga halamang gamot. Inilista ni Rayleigh ang mga damong kailangan niya. Tinawag ni Jared si Tommy at pinapunta sa herb ang huli palasyo para kunin ang mga halamang iyon. Makalipas ang halos 3 oras, bumalik si Tommy dala ang mga halamang gamot na hiniling ni Jared. Sa oras na Tommy dumating, hating gabi na, natarante si Tommy nang makita niya ang isang lalaki at isang babae na biglang nasa mansyon. Akala niya parang pamilyar ang babae. Noon lang niya naalala na siya ang nagpadala ng tansong baluti dito Ilang araw na ang nakalipas. Matapos may baba ni Tommy ang mga halamang gamot, hiniling siya ni Jared na bumalik upang magpahinga. Samantala, tumingin si Rayleigh sa mga halamang gamot, bahagyang kumaway ang kanyang kamay. At nagsimulang mag-alab ang isang berdeng espiritual na apoy sa hangin. Ang apoy ay patuloy na nagninangas ng mas malaki at kalaunan ay naging isang anyo ng isang aso. Tumingin ito sa mga halamang gamot, at nagsimulang kumain sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Jared sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang taong kumokontrol sa espiritual na apoy upang gumawa ng tableta. Di nagtagal, ang aso na nabuo na may espiritual na apoy ay tinupok ang lahat ng mga halamang gamot. Ang mga damo ay makikitang nasusunog sa loob. Siya nito, nang makita iyon, nag-focus si Rayleigh at naglabas ng mas maraming espiritual na enerhiya na nagpapantay ng espiritual na apoy. Mas malaki. Agad, ang buong silid ay napuno ng espiritual na enerhiya. Napuno ng paghanga si Jared nang maramdaman ang matinding espiritual na enerhiya mula kay Rayleigh. Siya, nagtaka kung gaano katagal bago niya maabot ang ganoong antas. Napapaligiran ng espiritual na enerhiya. Ang focus technique sa loob ng elixir field ni Jared ay automatikong nag-activate. At nagsimulang sumipsip ng espiritual na enerhiya na inilabas ni Rayleigh ng ligaw. Ang isang mapagmataas na pamamaraan ng paglilinang tulad ng focus technique ay parang black hole. Sinipsip nito ang lahat ng espiritual enerhiya sa paligid. Samantala, ang espiritual na apoy na nagninanga sa mga halamang gamot ay nagsimulang maglaho. Pawis na pawis si Rayleigh. Gayunpaman,
Hindi niya pinigilan si Jared. Huminga siya ng malalim at pinilit pa. Espiritual na enerhiya mula sa kanyang elixir field. Naiwang namangha si Melanie nang makita ang eksenang iyon. Ilang sandali pa, napagtanto niya kung ano ang nangyayari at sinaman ng tingin si Jared. Jared, paano mo nagawa iyon? Ginagawa ni Mr. Deregan ang mga table task para sa iyo. Gayunpaman, palihim kang humihigop. Ang kanyang espiritual na enerhiya. Sinipa ni Melanie si Jared. Noon lang nabawi ni Jared ang kanyang katinoan. Agad niyang itinigil ang focus technique niya at tumingin. Rayleigh na may nahihiyang tingin. Hindi sinasadya ni Jared na mangyari iyon. Dahil automatikong na-activate ang focus technique niya. Hindi nagsalita o tumigil si Rayleigh sa kanyang ginagawa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay inalis niya ang kanyang espiritual enerhiya. Sa sandaling iyon, 3 itim na table task ang nahulog mula sa hangin. Kahit na sila ay itim, sila ay naglalabas ng dim light. Nasisindihan na sana ng ilaw ang kwarto kong madilim ang silid. Inabot ni Rayleigh, at dumating sa palad niya ang 3 detoxification pill. Inabot niya ang mga ito kay Jared. Karaniwan, ang isang normal na tao ay mangangailangan lamang ng isang detoxification pill. Depende sa talent niya kung siya maaaring simulan ng espiritual na paglilinang ng enerhiya. Mangyaring huwag bigyan siya ng higit pa riyan. Hindi kaya ng katawan ng tao. Marami. Hawak ang mga table task sa kanyang kamay. Nakaramdam ng pagkamangha si Jared. Mga ordinaryong table task iyon. Ayon kay Rayleigh. Gayunpaman, mas malakas ang mga iyon kaysa sa energy condensing pill at sa boosting pill na ginawa niya. Mga mata ni Jared. Akala ni Jared noon ay magaling siya sa alchemy. Matapos masaksihan ang kakayahan ni Rayleigh, napagtanto niyang isa lang siya. Walang tao. Alam ni Rayleigh ang nasa isip ni Jared. Tinapik niya ang balikat ng huli. Hindi lahat ng energy cultivator marunong gumawa ng pills. Konti lang alam ko. At saka, hindi natuto si Draco na nanguna sa iyo dito para gumawa ng pills. Sa makatuwid, itinuro lamang niya sa iyo ang ilang mga pangunahing kaalaman dito. Makatuwiran na limitado ang iyong nalalaman. Mayroong mga profesional na alchemy master sa espiritual na paglilinang ng enerhiya. Kailangan mong matuto mula sa kanila upang gawin ang mga high-grade na table task. Matapos marinig ang paliwanag ni Rayleigh, naunawaan iyon ni Jared. Ang mga alchemy masters ba ay mula sa makalangit na kaharian na katumbas ng alchemist mula sa mundo ng martial arts? Oo, halos pareho sila. Gayunpaman, ang mga tabletang ginawa ng mga alchemy masters ay mas makapangyarihan. Ikaw, malalaman ng higit pa sa hinaharap. Ang lahat ng mga kaaway na nakilala mo ay ilan lamang sa mga martial artist. Kaya mo, talunin sila ng walang anumang armas. Gayunpaman, kapag pumasok ka sa makalangit na kaharian para sa tunay, kailangan mo, humanap ka ng angkop na sandata para mas madagdagan ang iyong kapangyarihan. Nakinig si Jared sa paliwanag ni Rayleigh na parang estudyante. Noon pa man ay gusto niyang malaman pa tungkol sa makalangit na kaharian. Ngunit walang sino man ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Masyado na akong nakipag-usap sa iyo. Mangyaring tumutok sa labanan bukas. Mas malalaman mo sa kinabukasan. Muling tinapik ni Rayleigh ang balikat ni Jared at naghanda na para umalis. Ginoo, Deregon, paano maa-absorb ni Jared ang espiritual na enerhiya mula sa iyong katawan ngayon lang? Noon lang, inihayag ni Melanie ang kanyang mga pagdududa. Mula sa kanyang nalalaman, lahat ng pamamaraan ng paglilinang ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa kalikasan. Hindi pa niya nakita sino mang sumisipsip nito mula sa ibang tao. Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na enerhiya mula sa katawan ng tao ay binago ng pamamaraan ng isang tao at inimbak sa loob ng elixir field. Ito ay naiiba sa espiritual na enerhiya sa kalikasan na maaaring makuha ng lahat. Mga nagsasaka ng enerhiya. Dahil sa sinabi ni Melanie, nakaramdam ng awkward si Jared. Natarante siya sa tanong at curious na nagtanong. Hindi pwede. Ginagawa niyo yon.
Si Jared ay hindi pa nakatagpo ng isa pang energy cultivator. Kaya naman, hindi niya alam kung ang iba pang mga nagsasaka ng enerhiya ay nilinang sa parehong paraan na ginawa niya.